ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Commission on Elections, iginiit na walang dagdag bawas na nangyari sa resulta ng boto ng mga kandidatong senador kaninang madaling araw. Parallel manual vote counting system, ipinanawagan para matiyak ang integridad ng eleksyon. Singil sa kuryente, bababa ng 75 sentimo per kilowatt hour ngayong buwan ng Mayo ayon sa Meralco. Sa MBC TV correspondents, Pamilya Duterte, landslide ang panalo sa Davao City. Sa MBC TV Sports, NU Lady Bulldogs, dinumina ang Lasal sa Game 1 ng UAAP Season 87 Finals. At sa Showbiz Spotted, Alex Gonzaga, proud sa pagkapanalo ng mister na si Mikey Morada bilang Vice Mayor ng Lipa. Angelo De Leon, Aiko Melendez, wagi namang konsehal. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Walang delay sa pagpapadala ng mga resulta ng 2025 midterm election. Yan ang tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia at nilinaw na nakasend to all ang bagong teknolohiyang ginamit ng COMELEC mula sa Electoral Board patungo sa mga receiver nito. Ang paliwanag ni Chairman Garcia, tinutukan ni Boy Gonzales. Tiniyak ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia na walang naging delay o glitch sa pagpapadala ng election result mula sa iba't ibang presinto papunta sa kanilang central server at iba pang servers. Sa bagong teknolohiya niya ay send to all. Ito ng sabay-sabay o mula sa Electoral Board patungo sa consolidation and canvassing system, central server, majority server, minority server, media server at citizen arms. Nilinaw ni Garcia na walang nangyaring dagdag bawas sa pagpapatuloy ng bilangan ng mga boto ngayong 2025 midterm election. Sa press conference, sinabi ni Garcia, hindi nalinis ang program ng iba't ibang entity kabilang ang media kaya't na doble ang bilang na mula sa presinto. Dagdag pa nito na real time ang inilalabas na bilang ng COMELEC na makikita sa kanilang website at hindi sila naglalabas ng ranking. Aniya ang ginagawa ng COMELEC sa paglalabas ng bilang ng mga boto ay bahagi ng pagiging transparent ng komisyon para agad na malaman ng publiko. Sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo. Kaya lang sumobra sa akin 5 milyon sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. Sinabi pa ni Garcia na kinausap niya ang mga naglalabas ng partial, unofficial result na linisin ang kanilang program upang hindi madoble ang naipapadala ng kada presinto. Kung ano ang ipinapadala ng bawat presinto matapos ang botohan, ito ay automatic na nagiging human readable data o nababasa agad ang mga datos. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, itinanggi naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na nagkaroon ng anomalya pagdating sa paglalabas ng mga ito ng unofficial parallel count. Yan ay kasunod ng napaulat na wala umanong usad ang mga datos na ipinapakita ng organisasyon sa media kaninang umaga. Ang kanilang pahayag ihahatid ni Rose Babiera.
Patuloy ang pagtanggap at pagproseso ng mga boto ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ngayong mga oras na ito para sa unofficial parallel count na isinasagawa ng naturang election watchdog. Kasalukuyang nasa 79.90% na ang pumapasok na datos sa PPCRB. At ayon sa mga tala, mapapansin na ang datos na makikita sa transparency server ay malapit sa bilang na inilalabas ng COMELEC. Gayunpaman, hindi maitatanggi na maraming suliraning kinaharap ang organisasyon sa paglalabas ng kanilang unofficial parallel count. Kanina, walang pag-usad na naitala sa datos na ipinapakita ng PPCRV sa media. Alas 6 na ng umaga ay data from 12:01 pa rin ang nakapaskil sa command center nito. Bukod yan, mas mataas din ang figures o numero ng PPCRV kumpara sa data na inirelease ng COMELEC at iba't ibang media server ng mga oras na iyon. Pero, ilang saglit din ayon sa tagapagsalita ng PPCRV na si Ana de Villasingson, double count ang nakikitang dahilan ng hindi nagtatali na datos. Pareho rin ang paliwanag ng Legal Counsel ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP na si Attorney Reggie Hularbal sa panayam sa 2x2 na nakatanggap din ng duplicate file ang media server. Nang matukoy ito, kinailangang bawasan ang tali na lumabas na tila dagdag bawas. May duplicate file na nung in-audit is natanggal. Ibig sabihin nung una, nung umabot ng 26 million, may duplicate file. Nadoble yung may file na doble. Yes. Ang mga datos na natatanggap ng mga server ng media at PPCRV ay galing mula sa encrypted file na na-generate ng automated counting machines sa mga presinto. Dumadaan muna ito sa proseso ng pagdidecrypt para maging readable ito. Paliwanag ni Attorney Hularbal, maaaring sa bahagi ng prosesong ito nagmula ang discrepancy. Ngunit bukod yan sa mga unang release ng resulta ng botohan kagabi, nakaranas din ng delay ang PPCRV sa pagtanggap ng mga datos. Matatanda ang 1/3 na ng boto ang naitatransmit ng COMELEC. Malaki para sa unang wave ng transmisyon. Gayunpaman, hindi agad nagka-access ang PPCRV sa mga naturang datos. Header lamang ani Singson ang lumalabas sa kanilang server na hindi pangkaraniwan, kaya nagpahayag agad ng pagkabahala ang organisasyon. Unang beses daw itong nangyari sa halos 15 taon nilang pagbabantay ng eleksyon. 34.38% has already been transmitted. The sad news is that we have not had access to any of that data. So it is of concern to us. We have been in constant touch with COMELEC. We have not yet received a response. Hindi na nasunod ang expected timetable ng PPCRB dulot ng mga delay. Dagdag pa rito, alas 10 na ng gabi nang makatanggap ang election watchdog ng unang physical copy ng election returns. Mula ito sa Archdiocese of Cubao. Masamang panahon naman ang itinuturong dahilan, kaya nahihirapang magpadala ang mga presinto ng ER sa command center ng PPCRV. Batay sa tugon ng Commission on Elections, wala umanong anomalya sa naging delay na ito. Giit ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, iisa lang ang source ng COMELEC at ng PPCRB. Hindi naman yan ito nilinaw kung bakit hindi agad naging accessible sa PPCRB ang mga datos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, sa pahayag na inilabas ng PPCRV kani-kanina lamang, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na sila sa Commission on Elections hinggil sa magkaibang porsyento o bilang ng mga boto na makikita sa COMELEC dashboard na nasa 98.75% kumpara sa 79.9% na natatanggap ng PPCRV. Aktibo ang komunikasyon ng organisasyon sa COMELEC para unawain ang data gap na ito. Ngunit kumpiyansa naman ang PPCRV na may papadala ng COMELEC ang mga datos sa lalong madaling panahon. Buhat ng mga lumilibitaw na umano'y discrepancy sa mga datos, iginit naman ng PPCRV ang kahalagahan ng random manual audit at unofficial parallel count. Ang mga audit activity na ito ay magsisimula din ngayong araw. Parallel Manual Vote Counting System. Yan ang panawagan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Commission on Elections upang matiyak ang integridad ng 2025 midterm elections. Ginawa nito ang apela kasunod ng umano'y kaduda-dudang last-minute na software update sa mga automated counting machine o ACM. Ang mga detalye sa report ni Milky Regunan.
Nanawagan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Commission on Elections na magsagawa ng parallel manual vote counting system upang matiyak ang integridad ng 2025 midterm elections. Ang apela ni Manuel ay kaugnay ng umunoy kaduda-dudang last-minute software upgrades sa automated counting machines. Bukod pa niya dito ang mga napaulat na pagpalya ng mga makina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Manuel simula Pebrero noong nakaraang taon, sinitanin nila ang record ng Miru systems sa ibang mga bansa na nagkaroon din ng pagpalya ng makina. Binanggit ni Manuel ang Iraq at Democratic Republic of Congo ay nagsagawaan niya ng manual vote count dahil hindi gumana ang ACMs ng Miru kaya dapat ipatupad ang kaparehong pulisiya dito sa Pilipinas. Binigyang diin ni Manuel, hindi pwedeng makampante sa mga nangyayari dahil walang malinaw na paliwanag sa pagbabago ng software ng ACMs mula version 3.4 patungo namang version 3.5. Git ni Manuel, ang tanging paraan para masigurong mapagkakatiwalaan ang resulta ng eleksyon ay sa pamagitan ng manual count upang i-counter-check ang automated machine count. Para sa MBC TV Network News, ako si Mil Gregunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, good news muna tayo para sa mga customer ng Meralco. May aasahang pagbaba ng singil sa paparating na May billing o ngayon po yung buwan ng Mayo. Ayon sa Meralco, 75 centavo per kilowatt hour ang bawas o katumbas ng 150 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour na karaniwan sa mga kabahayan. Bunsod umano ito ng malaking pagbaba ng generation at transmission charges. Balik tayo sa balitang may kaugnayan sa halalan. Nangunguna pa rin ang re-electionist na si Senator Bongo sa partial at unofficial tally ng senatorial race para sa halalan 20 o para sa desisyon 2025. Sa kanyang mensahe ng pasasalamat, sinabi nitong bunga ito ng kanyang ipinakitang serbisyo sa nakalipas na 6 na taon na pagkakaupo sa Senado. Ang pahayag ng senador tinutukan ni Raymond Dadpaas. Todo pasalamat si Senador Christopher Bongo sa patuloy na suporta sa kanya ng ating mga kababayan. Kasunod ito ng patuloy niyang pangunguna sa partial unofficial result ng 2025 midterm election. Ayon kay Go, referendum ito sa klase ng serbisyo na kanyang ipinakita sa nakalipas na 6 na taon. Aminado itong napakahirap ang uri ng kampanya na kanilang pinagdaanan dahil wala na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na personal na nag-iendorso sa kanila. Kaya't ginawa niya ang lahat upang ikutan ang lahat ng sulok ng Pilipinas. Malinaw umano ang gusto ng ating mga kababayan na ayaw nila ng gulo, kaya siya ay sinuportahan. Bagamat nalungkot ito sa iba pa niyang kasamahan sa Duterte. Nagpasalamat din ito sa suporta ng iba't ibang grupo, gaya ng Iglesia ni Cristo at ang patuloy na suporta ni dating Pangulong Duterte kahit na ito ay nasa The Hague, the Netherlands na. Kasabay ng pangako na tuloy lamang ang kanyang trabaho upang mailapit sa tao ang serbisyo ng gobyerno. Kasama niyang namamayagpag ngayon sa partial unofficial result si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinasalamatan din niya dating Senate President Tito Soto III ang kanyang mga supporters bagamat kailangan munang hintayin ang official result upang masabing sila ay panalo na. Sabi ni Soto, history in the making ito dahil siya ang kauna-unahang senador sa kasaysayan na nahalal ng 5 beses. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pati ako nagulat sa akin. Hindi makapaniwala ang tumatakbong senador na si Kiko Pangilinan na siya ay kasalukuyang nasa ika-5 pwesto sa partial unofficial result ng senatorial race mula sa Comelec server. Sinabi ng dating senador sa DZRH na sa dami umano ng ibinabatong fake news laban sa kanya ay hindi niya inakalang nasa top 5 siya. Nanumbalikan niya ang pag-asa para sa mga Pilipino dahil sa kanilang pagkapanalo
Ayon kay Pangilinan, tagumpay ito ng lahat at siya'y nangakong tuloy-tuloy ang mga pinapangarap at ipaglalaban ng mga Pilipino kaugnay sa presyo ng pagkain. Isa pang palagay kong malaking bagay sa atin, ano? Because ako atang may summa cum laude ng bashing at disinformation ng kampanya. Summa cum laude. Mula January, February, walang tigil yung paninira sa akin, pero sa awa ng Diyos, no, yung ating mga kababayan, palagay ko, marunong ng kumilatis ng paninira. Kasi, at sinabi nila, doon tayo sa totoo. Maraming salamat. Wala namang naitalang major incident ang pambansang pulisya sa nagdaang 2025 midterm election. Para sa mga update mula sa Philippine National Police, ihahatid yan sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Yuel, payapa kung ibida ng Philippine National Police sa 2025 midterm at local elections. Ito ay sa kabila ng ilang ulat ng pamamaril at tensyon na ay naugnay sa proseso ng halalan. Paliwanag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marvila, walang major incident na naitalang hanay sa buong Bayo 12. Mismong si Marvila ang nanguna sa monitoring ng eleksyon sa PNP Command Center dito sa Campo Crame. Kabilang sa mga tinutukan ng polis sa mismong halalan ay ang Dato Odinsin Suat sa Maguindanao del Norte na matatandaang inilagay sa Comelec Control. Ayon kay Police Colonel Tope Ventura, hepe ng Bangsamoro PNP Public Information Office, itinuloy ngayong araw, Marso 13, ang botohan sa lugar matapos maantala dahil sa tensyon kahapon na ibinalita ni Ventura sa katatapos lamang na pulong balitaan na natapos na rin ang casting of votes ngayong umaga, pero pahirapan pa rin ang transmission ng mga boto hanggang ngayong tanghali kahit nagbigay na ng extension ng COMELEC. Pakinggan natin siya. Sa casting of votes sa Dato Odinsin Suat. So, nag-aayos na po sila doon as of this moment. Nagkaka-problema lang po kami as of this moment sa transmission. Nasa 53% pa lang po according po sa Chief of Police ng Dato Odinsin Suat. Pero base po sa report galing sa personnel natin sa ground as per R3 natin at REMA, 100% na po tayo sa casting of votes. Sa buong bansa, may nailistang 52 insidente ng Philippine National Police sa mismong araw ng botohan kung saan 15 dyan ang election-related. Pero sa huling press briefing dito sa National Police Headquarters, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo at tuloy-tuloy pa ang pasok ng updated report sa kanilang hanay, kabilang na yung mga bilang ng casualties o fatalities sa eleksyon. Maya-maya lamang ay maglalabas ng panibagong update ng pulisya na nakataas pa rin ang full alert status hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng election paraphernalia at hanggang sa hindi pa natatapos ang pinakabilangan. Pero sa pangkalahatan, halos 99% na ang naibabalik na election paraphernalia hanggang ngayong May 13. Sabi ni Tuanyo, patunay ito na generally peaceful ang pagbibigay ng taong bayan ang kanilang mga desisyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa mundo naman ng volleyball, isang panalo na lang ang kailangan ng NU Lady Bulldogs para tuluyang madepensahan ang titulo sa UAAP Season 87 Women's Volleyball. Yan ay matapos nitong makuha ang panalo sa Game 1 ng Best of 3 Finals. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Hindi nagpapigil ang National University sa pagdodomina ni Angel Canino sa ikatlong set at nagwagi kontra De La Salle University sa Game 1 ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Finals nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Mariing binawi ng top seed Lady Bulldogs ang kontrol ng laro matapos ang pananalasa ni Canino sa third set kung saan umiscore ito ng 10 puntos para ibalik sa laro ang Lady Spikers. Pinangunahan ni Canino ang 10-0 run na nagpalamang sa Lasal mula 7-8 hanggang 18-7
7, habang ang napakaraming error ng NU ang lalo pang nagpalala sa kanilang pagkalugi sa set na iyon. Ngunit sa pang-apat na set, muling bumalik sa kanilang championship form ang NU sa pamumuno ng mga batang manlalarong sina Vanch Alinsug, Ara Panique at Alexa Mata. Pinigil ni Mata ang isang push ni Canino mula sa kaliwang gilid para itulak ang NU sa 17-12 na bentahe, bago pinakawalan ni Alinsug ang kanyang sariling kill para palawakin pa ito sa 2016. Tinapos ni Alinsug ang laban sa pamamagitan ng sunod-sunod na outside kills para maihatid ang Lady Bulldogs sa isang panalo na maglalapit sa kanila sa kanilang ikatlong kampyonato sa nakalipas na 4 na season. Umiscore si Alinsug ng 21 points habang nagambag si Bella Belen ng 19 markers at 15 digs. Samantala, nagtapos si Canino na may 22 points at 13 receptions sa kabila ng pagkatalo, kung saan tumulong rin sina Shavana Laput at Ami Provido na may 16 at 10 points. Tatangkaing tapusin ng NU ang serye sa Game 2 na gaganapin sa Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Bulkang Kanlaon muling sumabog. Ashfall na itala sa ilang bayan ng Negros. Sa MBC TV Global Pope Leo XIV, unang pinanawagan ng pagtigil ng gera na nararanasan sa iba't ibang bansa. At sa showbiz spotted aktor na si Khalil Ramos, nakararanas ng accidental overvoting nitong nagdaang eleksyon. At ang pinakahuling update sa tally senatorial race para sa desisyon 2025. Sino na nga ba ang nangunguna at sino ang pasok sa Magic 12? Ngayon din sisilipin natin kung sino ang nasa listahan ng party list. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Matapos naman ang eleksyon, muli namang nag-alboroto ang Bulkang Kanlaon na tumagal ng 5 minuto. Dahil dito ilang bayan sa Negros ang naantala o naapektuhan ng ashfall. Ang mga pangyayari tinutukan ni Dustin Bayog. Ilang oras matapos ang eleksyon, ginising naman ng isang katamtamang pagsabog ng Bulkang Kanlaon ang ilang residente sa isla ng Negros kaninang madaling araw. Sa kuha ng Internet Protocol Camera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa bayan ng Canlaon City, sumabog ang Bulkang Kanlaon kaninang alas 2:55 ng madaling araw na tumagal ng 5 minuto. Makikita sa video ang ilang bugso ng explosive activity ng bulkan na nagdulot ng pyroclastic density currents o PDCs at makapal na abo na may taas na 4.5 kilometers. Naglabas din ang crater nito ng ilang mga maiinit na bato at umabot ang ilang daang metro dahilan upang masunog ang ilang taniman ng gulay sa paligid nito. Narinig ang pagsabog sa Barangay Pula, Canlaon City sa Negros Oriental at sa La Castellana ng Negros Occidental. Kaugnay nito na itala rin ang manipis na ashfall sa ilang barangay ng La Carlota City, Bago City at La Castellana sa Negros Occidental. Nananatili naman na sa alert level 3 ang bulkan kung kaya pinalalahanan ng mga residente na nasa loob ng 6-kilometer radius ng bulkan na lumikas. Samantala, inabisuan naman ng PHIVOLCS sa mga residente na maging handa kung sakali kailanganin lumikas dahil sa banta pa rin ng phreatic eruptions mula sa bulkan at magsuot ang ilang panangga laban sa ashfall tulad ng face masks. Noong nakaraang buwan ay nakapagtala rin ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon na tumagal naman ng halos 1 oras. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamustahin naman natin ang sitwasyon ng local elections dito ho sa Metro Manila. Kanina ay natapos na ang bilangan sa maituturing na highly contested na District 4 ng Quezon City. Ang naging resulta ihahatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val. Yuel, bago magtanghali ngayong araw ay naiproklama na ang lahat ng mga nagwagi sa Quezon City sa katatapos na eleksyon. Isa sa pinakatampok sa resulta ng eleksyon sa buong Quezon City ay ang pagkapanalong muli bilang congressman ng 4th District ni Congressman Jesus Bong Suntay. Pinalakpakan sa session hall maging ng lahat ng iba pang mga kandidato ang pagkapanalo bilang nagbabalik na kongresista si Congressman Bong Suntay. May bit kasi ang naging laban nila ng nakaupong si Congressman Marvin Rillo.
sa resulta ng isinagawang canvassing ng City Board of Canvassers, 239 na boto lang ang naging lamang ni Atty. Sultay para manalo laban kay Rillo. Ito yung napagtagumpayan natin dahil sa tulong ng Panginoon. And masaya lang ako that nakabalik ako sa Kongreso after campaigning. Alam mo, it's a very rigorous campaign. Bagamat nakakapagod, nakakatuwa rin naman seeing the people, saka yung mainit na pagtanggap sa ating mga tao na matagal ko na rin pinagsisilbihan. So I'm just very happy to be back in public service. Yuel, tanging ang District 4 sa 6 na distrito ng Lungsod, Quezon ang mayroong bagong nanalo na kongresista. Nanalo lahat ang mga nakaupong congressman maliban kay Congressman Marvin Rillo. Sa District 1, malayo ang agwat ng boto ni incumbent Congressman Arjo Atayde. Sa kalaban nito na si dating Congressman Bingbong Crisologo. Sa 2nd District ay uupong muli si Congressman Ralph Tulfo, maging sa District 3 kung saan nanalong muli si incumbent Congressman Franz Pumaren. Sa District 5, nanalo muli bilang kongresista si PM Vargas at tinalo ang nakalaban nitong negosyante na si Rose Nonolin. Sa District 6, wala namang nakalaban sa pagkakongresista kaya't mauupong muli si incumbent Congresswoman Marivic Copilar. Sa pagka-vice alkalde, nanalo at uupong muli bilang Vice Mayor si Gian Soto sa kanyang ikatlong termino. Sa pagka-alkalde naman, halos walang nakalaban si Mayor Joy Belmonte kung botong pag-uusapan, kaya't siya pa rin ang uupo bilang pinuno ng lungsod. Ito na ang last term ni Mayor Belmonte bilang alkalde ng Quezon City. Sa ambos interview ng media, sinabi ni Belmonte na marami pa siyang mga proyektong isusulong para sa mga taga-lungsod ng Quezon. Gusto pa natin isulong ang good governance kasi sa pamamagitan ng good governance na itataas natin ang pondo ng lungsod dahil inaalagaan natin ang mabuting kabanombayan, no? And in that way, naibibigay natin ang mga social services na kailangan ng mga tao. Mula rito sa Quezon City Hall para sa Desisyon 2025, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, ipinroklama na ang ilan sa mga nanalong kandidatong mayor at vice mayor sa Metro Manila. Kabilang sa mga nakapagtala ng landslide victory ay sina Pasig City Mayor Vico Soto, Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon City at Caloocan City Mayor Along Malapitan. Ang naging bilang ng mga boto tinutukan ni Rovic Manuel. Ilang mga mayor at vice mayor sa Metro Manila ang naiproklama na matapos manalo ngayong May 12, 2025 elections. Una na nga riyan si Pasig City Mayor Vico Soto at vice mayor na si Dodot Jaworski na opisyal lang naiproklama kaninang umaga. Ito ay matapos na makakuha ng landslide victory si Soto na mayroong 351,392 votes para sa kanyang ikatlo at huling termino, habang mayroon namang 290,237 votes si Jaworski para naman sa kanyang ikalawang termino. Gayun din ang re-electionist na si San Juan Mayor Francis Zamora sa San Juan City na nasecure na ang panalo sa kanyang ikatlong termino matapos ang proklamasyon nito kanina. Sa Malabon City, formal na ring ipinroklama si Mayor Jeannie Sandoval at ang kaniyang buong team. Nakatanggap ng higit 120,000 votes si Sandoval as of 12 a.m. kanina, habang nakakuha naman ng higit 72,000 votes ang kaniyang running mate na si Vice Mayor Edward Nolasco. Sa Caloocan City naman, ipinroklama na rin kaninang umaga si Mayor Along Malapitan sa bulwagan ng City Hall. Nakakuha ito ng 330,022 votes, lamang ng halos 100,000 boto sa kalaban nitong si Senator Antonio Trillanes, base sa resulta ng COMELEC as of 10 p.m. Samantala sa Maynila, muli namang nabawi ni Isko Moreno ang pagkaalkalde matapos makakuha ng landslide win at makakuha ng 561,099 votes mula sa mga Manileño, habang parehas namang nakakuha ng higit 100,000 votes ang katunggali nitong si Mayor Hani Lacuna at Sam Versosa as of 1 a.m. Mayroon na ring mga nanalo at nakatakdang maiproklama sa iba pang lalawigan sa Metro Manila habang nagpapatuloy pa rin ang bilangan ng mga boto. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala sa atin naman hong kalagayan ng panahon. Mag-ingat sa mataas na banta ng heat index kung saan 33 lugar sa bansa ang makararanas po ngayon ng danger level na damang init dulot naman ng easterlies. Nakapagtala ang Pag-asa ng 46 degrees Celsius na heat forecast sa Cavite na sinundan ng 45 degrees Celsius sa Daet, Camarines Sur, Pili sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay. Habang dito naman sa Metro Manila, asahan ng damang init na aabot sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Kaya ugaliin pong uminom ng tubig at magdala ng mga panangga sa init ng panahon tulad ng payong. Samantala, mayroon namang umiiral na frontal system sa extreme northern Luzon na inaasahang magdadala ng pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Abra at Apayao. Habang mataas din ang tsansa ng pag-ulan o magpapaulan din sa bahagi naman ng Northern Luzon. Pero asahan din sa susunod na araw ay mawawala na ang epekto nito at tanging easterlies na lamang ang muling iiral sa ating mga kapuluan. Sa balita sa ibayong dagat, unang tinipon ni Pope Leo XIV ang kanyang mga kardinal para humingi ng suporta na makiisa sa mga nais nitong hakbang, partikular na ang pagsulong ng kapayapaan. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Sa unang linggo ni Pope Leo XIV, una nitong tinipon ng kanyang mga kardinal para humingi ng suporta sa kanyang panunungkulan, lalo na sa mga hakbang na nais nitong isulong. Kung saan una nga nitong kinondena ang kinatatakutang pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig base na rin sa sunod-sunod na ulat ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din kamakailan lang ay ang paggunita ng Russia sa ika-80 anibersaryo na kanilang pagkapanalo sa kalawang digmaang pandaigdig, isang digmaan na ayon sa Santo Papa ay kumitil sa migit 60 milyong buhay. Kaya tulad na naging panawagan ng dating Santo Papa na si Pope Francis, muling iginiit ni Pope Leo XIV na itigil na ang gera tulad na lamang ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayon din sa Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine. Samantala, nagkasundo naman ang Amerika at China na ibaba ang pinatupad na taas taripa sa isa't isa sa susunod na 90 araw. Bagamat hindi pa inilalabas ang mga detalye ukol sa bagong taripa, una nang sinabi ni Trump na magkakaroon umano ang dalawang bansa ng tinatawag nitong New Economic Dialogue Forum upang talakayin na iba pang hakbang ng maibsan ng nararanasang epekto ng kanilang global trade war. Naniniwala naman si US Treasury Scott Bessent at Trade Representative Jamison Greer na isaan nila itong maituturing na substantial progress para sa dalawang bansa. Matatandaang itinaas ni US President Donald Trump sa 145% ang taripa sa China habang nasa higit 80% naman ang ipinatupad nito sa Estados Unidos. Sa iba pang balita, patayang nasa 21 turista habang 24 naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang bus na may sakay na higit pa sa nakatakda nitong kapasidad. Ayon sa mga otoridad, halos 70 kataong sakay ng naturang bus na may kapasidad lamang para sa humigit kumulang 50 pasahero. Base naman sa inisyal na investigasyon, ilan sa mga tinitignang dahilan ay pagkaaberya ng makina o sakali namang nakatulog ang mismong nagmamaneho ng sasakyan. Sa pahayag ni Sri Lankan Deputy Transport Minister Prasanna Gunasena, sinabi nitong maaaring mas mataas pa ang naging bilang ng nasawi kung sakaling hindi natulungan ng mga lokal na residente. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa naman si Khalil Ramos sa mga artistang nagbahagi ng naging karanasan sa pagboto kahapon para sa Desisyon 2025. Pero kung ang ibang celebrities, smooth ang naging experience sa pagboto, ang aktor nakaranas ng aberya matapos mag-overvote. Ang dahilan kung bakit hindi na bilang ang boto ni Khalil para sa party list, alamin sa Showbiz Report na ito.
Nanghihinayang ang aktor na si Khalil Ramos matapos hindi maisali sa bilang ang kanyang boto para sa party list. Sa isang post, ibinahagi ni Khalil ang kanyang naging pagkakamali nang mapasobra ang diin habang nagsishade sa kanyang unahang balota. Dahilan para tumagos ang tinta ng marker hanggang sa second page kung saan naroon ang listahan ng mga party list. Bagamat kasi marami o 156 ang party list candidates ngayong eleksyon, ay isa lamang ang kailangang iboto ng bawat botante. Dahil dito, hindi na bilang ang napiling party list ni Khalil dahil anya sa overvoting. Sa ibinahaging karanasan na ito ng aktor sa X o dating Twitter, may ilang nagsabi na nangyari rin daw ito sa kanila kahapon. Samantala, speaking of party list, batay sa partial and official tally, ang Akbayan ang nangunguna sa party list race na sinundan ng Duterte Youth habang nasa ikatlong pwesto ang Tingog party list. Abangan sa aming pagbabalik, Pamilya Duterte, landslide ang panalo sa Davao City. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, landslide victory naman ang naitala ng Pamilya Duterte sa lungsod ng Davao. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Pinatunayan ng mga Davaoenyo na wala pa rin tatalo sa pamilyang Duterte dito sa Davao City matapos nanalo ang 5 Duterte sa kanilang tinakbuhang posisyon sa pagkaalkalde. Napakalayo ng agwat as of 9:02 ngayong umaga. Nakakuha ng boto si former President Rodrigo Duterte ng 538,107 votes habang si Atty. Carlo Nograles 64,977 votes habang sa pagkabisi alkalde nanalo naman si Mayor Basti Duterte na may botong 539,035 at ang kanyang kalaban na si City Councilor Bernie Alag may botong 63,425. Tinalo rin ni Congressman Pulong Duterte si Atty. Mix Nograles sa unang distrito na malaki rin ang agwat. Si Congressman Pulong nakakuha ng 158,357 votes habang si Atty. Mix may botong 38,473. Sa second district representative naman, nanalo naman ang anak ni Congressman Pulong na si Omar Pulong Duterte na may botong 133,077 kontra kay City Councilor Javi Garcia Campos na may botong 74,144. Samantala, ang isa pang anak ni Congressman Pulong na si Rodrigo Duterte II ay number 1 city councilor sa unang distrito. Sa ngayon, tanggap naman ng mga kalaban sa politika sa pamilyang Duterte ang kanilang pagkatalo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbubunyigan ng Team Anli Serbisyo ng Dagupan City sa pangunguna ni re-electionist Mayor Vilen Fernandez dahil sa pagkapanalo nila ng landslide sa kanilang katunggali. Maliban sa isang konsilor sa kanilang team ang hindi pinalad. Ayon kay Mayor Vilen Fernandez, lalong magiging mabilis ngayon ang paghatid ng serbisyo sa mga Dagupenyo matapos ang kanilang pagkakapanalo kung saan ay wagi ang kanyang bisyo mayor at siyam na konsihal. Dahil dito niya ay magiging maganda ang samahan ng executive at legislative, hindi gaya ng nagdaang 3 taon na halos lahat niyang proyektong pangkabutihan sa syudad at mga Dagupeños ay hinaharang ng 7 majority councilors. Si Mayor Vilen Fernandez ay nakakuha ng botong 68,844 habang ang kanyang katunggaling si Celia Lim ay may botong 32,788 na agad silang naiproklamang lahat ng COMELEC Dagupan City. Para sa Decision 2025, ako si RH38 Freddy Pardo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, mas magiging mahigpit na ang eligibility rules na ipatutupad ng FIBA sa Southeast Asian Games Basketball at may tuturing itong pagsubok sa Gilas, Pilipinas dahil hindi na maaaring magkasama sa lineup ang naturalized players na sina Justin Brownlee at Ange Kouame. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja.
Haharap sa mas mahirap na hamon ang men's basketball team ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa December 2025 dahil sa pagpapatupad ng mas mahigpit na batas ng FIBA ng host country na Thailand. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Executive Director Eric Adi, isa na lamang ang papayagang naturalized players sa bawat kupunan, kung kaya't hindi na maaaring magkasama sa lineup sina Justin Brownlee at Ange Kwame. Ang pagbabagong ito ay pagtugon sa mga patakaran ng FIBA na mas mahigpit kumpara sa mga nakaraang edisyon ng torneo, kung saan ang pagkakaroon ng pasaporte ay sapat na para sa eligibility. Isa pang dagdag na hamon ay ang pagsasabay ng SEA Games sa schedule ng UAAP at NCAA na kapwa umaabot hanggang Desyembre. Dahil dito, posibleng hindi makalaro ang ilang mahalagang collegiate players para sa Gilas Pilipinas. Ang mga manlalarong naglalaro sa Japan B-League at Korean Basketball League ay kailangan din ng pahintulot mula sa kanilang mga ball clubs dahil ang SEA Games ay hindi nakasakop sa FIBA window. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling positibo si D na makabubuo pa rin ang matibay na kupunan ng Pilipinas. Gaganapin ang Thailand SEA Games mula December 9 hanggang 20. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, nitong nagdaang desisyon 2025, ilang artista ang nagtagumpay. Kabilang na riyan ang mga aktres na sina Angelo De Leon at Aiko Melendez. Habang proud naman ang TV host vlogger na si Alex Gonzaga sa pagkapanalo ng kanyang mister na si Mikey Morada, nanalo pala bilang Vice Mayor ng Lipa City sa Batangas. Narito ang Showbiz Report. Proud wifey ang actress-vlogger na si Alex Gonzaga sa pagkapanalo ng kanyang mister na si Mikey Morada bilang Vice Mayor ng Lipa, Batangas. That after such canvas, it appears that Morada Mikey garnered 140,205 votes for the office of Vice Mayor, the same being the highest number of votes being cast for said office. Una rito, proud na ibinahagi ni Alex ang pagiging first-time voter bilang Lipenya. Ang dalawa magkasamang bumoto kahapon sa TM Calao Memorial School sa Lipa City. Samantala, naiproklama na rin kaninang umaga bilang konsehal sa ikalawang distrito ng Pasig City ang actress-turned-politician na si Angelo De Leon. Ang konsehala nagpaabot ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nagtiwala sa kanya. Speaking of Pasig, proud mom naman ang veteran actress na si Connie Reyes sa muling pagkapanalo ng kanyang anak na si Mayor Vico Soto. Habang nagtagumpay din ngayong eleksyon ang aktres na si Aiko Melendez. Si Aiko tuloy sa paglilingkod bilang councilor ng Quezon City 5th District. At kay Aiko Melendez po, karangalan ko po ang serbisyo para sa inyo. On to my second term. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya lang marami-rami rin ng mga natalong showbiz personality, no? Si ano ba nanalo din? Si Lucky Manzano sa Batangas, hindi, no? Ayan, bayanan nyo rin ho, iba pang mga report. Marami mga showbiz personality rin ang hindi pinalad ngayong desisyon 2025. Yan na ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok ngayong araw, May 13, matapos ang desisyon 2025. Sa pangalan ho ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio.
MBC TV Network News. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit,